Sa gitna ng garapal at talamak na korupsyon sa gobyerno, transparency at pananagutan mula sa mga opisyal ng pamahalaan ng panawagan ngayon ng dating gobernador ng Ilocos Sur na si Chavez Singson. Bukod dito, hinihikayat niya rin ang mga mamamayan, lalo na ang mga kabataan na tumindig at lumaban sa katiwalian. Si Graciela Corazon magbabalita. Gitna ng kinaharap ngayon ng bansa, nanawagan si former Governor Chavez Singson ng transparency at accountability sa pamahalaan kasabay ng pagkondena sa patuloy na katiwalian sa bansa. Aniya, nilinin lang na lang ng mga ito ang taong bayan. Nanawagan si former Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson ng pagkakaisa ng taong bayan lalo na ang mga kabataan upang manindigan laban sa mga umano'y matinding katiwalian sa bansa. Iginiit nito na panahon na upang ipaglaban ng taong bayan ang katotohanan, katarungan at pagbabago kaugnay ng mga umano'y sabwatan ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at mga negosyante. Ayon kay Governor Chavez Singson, itabi ang politika at ang pangsariling interes sa halip ay magkaisa ang taong bayan. Upang maniwala naman ang publiko na may transparency at accountability sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ipinahayag nito na unahin ang investigasyon sa sarili nitong lalawigan bilang halimbawa ng pagiging bukas at tapat sa isinasagawang investigasyon. Maraming nagsasabi, this is the biggest scam ever. At it was proven already. Ghost project. Ang dami pong ghost project. Ako, tutulungan ko nga si President Marcos to show, being the President, he should show transparency, accountability, honest, para maliwala ang tao sa kanya, unahin niya yung probinsya niya. Dahil, para paniwalaan natin, kung malinis sila, well and good, tulungan pa natin. Dagdag pa ni Singson, bukas rin ito para sa pagpapaimbestiga sa lalawigan ng Ilocos Sur. Unahin niya probinsya niya, then probinsya na magkatabi lang kami. Imbestigahan kami lahat. Maski hindi flood control, lahat ng project imbestigahan nila. We are very transparent in Ilocos Sur. So ipakita niya na ganun din sila. Kasunod nito, marami na umanong pinalagpas ang gobyerno, pati ang investigasyon sa mga anomalya sa flood control project. Aniya, ICI na ang mismong nagsabi na maraming ghost project sa bansa, ngunit wala pa rin daw itong nakikitang aksyon. Ang daming dadaanan, issue na nag-develop na sa tunay na issue. Nagsabi ng ICI, ang daming ghost project. Bakit tayo pupunta sa another project? Ibig sabihin, bisigan muna lahat yan hanggang matapos ang term ko. Hindi tayo umabot sa kanya, wala na, tapos ang term niya, alis na sila. Samantala, binigyan din niya ang papel ng mga kabataang Pilipino na aniyay mayorya ng populasyon upang pamunuan ang isang mapayapang kilos protesta na siyang susuportahan nito. Dahil ang survey, 20% na lang suporta ng tao, 80% against them. Nasa record yan. Kailangan magkaisa tayo, pabayaan naman natin ang mga kabataan. Nag-aaral man sila o hindi, mga kabataan mag-decide kung kailan ang rally, isa lang. Sundan natin lahat yun, suportan natin, dahil future ang mga kabataan nito. Hindi po sa amin. Hindi po sa atin. Ito lamang raw ang tanging daan upang wakasan ang korupsyon sa bansa at para makapagtatag ng bagong gobyerno na tunay at tapat sa bayan. Hinikayat din niya ang suporta ng lahat ng sektor, kabilang ang militar at pulisya upang protektahan ang konstitusyon at ng mamamayan. Para sa EuroTV News, Graciela Corazon sumasaludo sa bawat Pilipino.